Inako ni Hesukristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan. At ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at tinipon niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo. Sabi nila, bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananalangin? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad,
at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," nang ibig sabihin, "Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag ipalam ito kanino man at inuutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-4 na linggo ng karaniwang panahon at atin pong ginugurita ang kapistahan ni San Blas, ang patron na kung saan ay inihingi ang kanyang pamamagitan para sa kagalingan ng mga may sakit, lalo na ang karamdaman sa kanilang lalamunan. Tuwing Martes ng misa ng hapon, hindi ganito karami. Maraming may sakit sa lalamunan? Uy. Saan galing ang sakit ng lalamunan ninyo? Sa walang sawang pagsasalita ba? Saan galing yan? Sa pagmumura? Sa pagsasalita ng mga hindi magaganda sa kapwa? Bakit ba kayo nagkasakit? Sa walang habas na pagyoyosi, pag-iinom, para saan galing? Sino ba yung mga sakit sa lalamunan? Wala. Walang pipila mamaya, ha? Maiinggit na naman kayo, mga inggitero at inggitero kayo. Di ba? Minsan, pag may sakit, yun yung pipila. Minsan wala ka naman sakit, pila ka ng pila, nakikiuso ka lang, di ba? Kaya ngayon, mamaya, yung binindisyonan natin na kandila kahapon, yun ang hihingian din natin ng gagamitin natin para sa paghingi ng tulong kay San Blas sa pagalingin ang inyo pong mga sakit, lalo na sa lalamunan. Ngayon, ilan sa mga karanasan natin tungkol sa usapin na may sakit dahil ang kwento natin sa Ebanghelyo, yung isang tagapamahala ng sinagoga, nagkasakit ang kanyang anak, na halos ikinamatay na nito. At yung isang babae na 12 taon nang dinudugo, na may sakit, pero sila ay pinagaling ng Panginoon. Na magandang makita natin paano sila pinagaling o paano sila gumaling. Kasi hindi lahat, sabi nga, napakaraming tao ang nagkakalipun-punan, nagkukumpulan para lamang makalapit kay Jesus, para sila ay mapagaling dahil nagpapagaling nga si Jesus. Pero sa dinami-dami ng tao doon, bakit itong dalawang ito ang napakinggan at napagbigyan sa kanilang kahilingan? Ano ang tinataglay nila? Yung tagapamahala, nagpakumbaba, nakiusap para sa kanyang anak. Yung babae na 12 taon nang dinudugo ay nagpakumbaba din, sabi nga, nagpatira pa, nakiusap sa Panginoon at naniwala, nanalig na kaya silang pagalingin ni Jesus. Hindi sila natakot, hindi sila pinanghinaan ng loob. Gaya ng nasabi ko kanina, sa karanasan ko bilang pari, kahit na itinuturo na natin yung sakramento ng pagpapahid ng langis, marami sa atin, kapag nagkakasakit o yung mga kaanak ninyo, ayaw tumawag ng pari. Kasi inaakala natin, kapag pinahiran na ng langis ng pare, mamamatay na. Tama ba? Yan din ba ang pananaw ng marami sa inyo? Kaya minsan, kung kailan naghihingalo, kung kailan sinabi na ng doktor
na mamamatay na po yan, anumang oras, tumawag na po kayo ng pare. Minsan 10 oras na ng madaling araw, alas 2, alauna, kakatok kayo, sarado na ang gate, no, Father, no, tapos pagdating ko doon, nasa morgue na, o anong gagawin ko dyan? Ako ba si Kristo? Bubuhayin ko ba yan? Huwag niyong katakutan yung sakramento kasi diyan nga dumadaloy yung biyaya. Hindi naman kami, hindi naman yung minister o yung pare, kundi si Kristo ang kumbaga, tinutulungan lang natin na magdasal ang buong pamilya, lalong-lalo na yung may karamdaman, nakahabagan ng Panginoon at manumbaling ang kanilang lakas. Kung ipagkaloob ng Diyos, salamat. Kung hindi naman, salamat din dahil sa huling pagkakataon, natanggap ang biyaya ng pagpapatawad ng kasalanan. Tatandaan ko mga mukha ninyo, ha? Pag kayo kumatok sa akin, kung kailan naghihingalo ang mga kakilala ninyo, kayo ang pipektusan ko. Ha? Minsan kasi, mismo taong simbahan, paulit-ulit naman natin kinakatikay, sinasabi natin, kung may sakit, huwag kayong matakot, magpatawag kayo ng pari, mabisita natin habang malakas pa. At ang kagandahan yung habang kaya pang magsalita, habang nakakarinig pa, mapakumpisal natin, makahingi ng tawad. Kasi kadalasan naman, ang sakit natin dulot ng kasalanan. At ang makakapawi ng kasalanan ay yung magpapakumbaba tayo na hihingi tayo ng tawad sa Diyos. At yung biyaya na bibigyan pa kita ng pagkakataong makabawi. Di ba? Minsan, mamaya pipila kayo. Pag sinabi naman natin, magkumpisal kayo, ayaw ko po. Magic na naman, himala na naman. Pananampalataya ang tinataglay ng dalawang ito. At ang pananampalataya natin, nagdadala dapat sa atin sa pagpapakumbaba na lumapit kay Jesus. Magtiwala kay Jesus. Kasi kahit ipiting ko kayo ng kandila mamaya, na ma-choke na kayo dyan, kung ang pananaw ninyo ay yung kandila ang magpapagaling sa inyo, adik-adik na naman kayo niyan. Diba? Kailan nga ba tayo huling nagkumpisal? Kailan ba tayo huling lumapit at humingi ng tawad? Mga taong simbahan, takot magkumpisal. Ayaw magkumpisal. Tapos pag may sakit, Father, hawakan mo naman dito, may sakit ako. Dito po, may sakit ako. Parang minsan pati sa dibdib, may sakit po ako. Ano gagawin ko dyan? Di ba? Oh. Ay, buhay. Pero tingnan nyo lang din, ha? Kung saan ba nanggagaling mga sakit natin? Ha? Kasi baka lagi na lang tayong, Lord, pagalingin mo naman ako. Pero hindi mo ginagawa yung kailangan, yung magpatawad, yung humingi ng tawad. At magagawa lang din naman natin yan kung tayo ay magpapakumbaba. At doon magsisimula ang kalakasan ng ating katawan. Amen?